Mahigit 700,000 residente ng Maguindanao del Sur at mga karatig lugar ang makikinabang sa mas maayos, mas malapit at mas mataas na antas ng serbisyong medikal matapos aprobahan ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas na mag-a-upgrade sa Maguindanao Provincial Hospital mula 299-bed capacity tungo sa 350-bed tertiary medical center. Sa ilalim ng batas na ito, papalitan din ang pangalan ng hospital bilang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center na magiging kauna-unahang tertiary hospital na ganap na popondohan at pamamahalaan ng Bangsamoro government. So napakahalaga because ang Maguindanao Provincial Hospital ay has been operating for more than 50 years now, and it's been operating the only level 2 operating hospital in the entire BARM. And as of now, no, tayo pa lang yung kumbaga ready, no, and operating as level 3. So it is about time, no, na para i-upgrade na natin ang Maguindanao Provincial Hospital. Going to have expanded services, mas marami hong may dagdag ng mga medical services, mas maraming opportunity for our job orders. Ayon kay Health Committee Chair Shimmy Dalangalen, magsisilbing pangunahing referral center ng buong rehiyon ng bagong ospital na makakatulong upang hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mga pasyente para lamang sa espesyalistang gamutan. So definitely, this will have a greater impact po sa ating mga constituents considering na ito po ay magiging level 3, 350 bed capacity na kung saan po lahat ng mga level 3 facilities. For example, magkakaroon na po ito ng karagdagang ICU, yung mga infrastructure po ng mga projects magagawa na po ng Bangsamoro Regional and Medical Center. Dahil po ito ay tertiary hospital na, posible din po na magiging apex hospital. Meaning, ito po yung magiging referral ng lahat po ng hospitals sa BARM. Dagdag pa ni Dalangalen, patuloy rin ang pagsusumikap ng Bangsamoro government na iangat ang kalagayan ng mga ospital sa island provinces ng BARMM, kabilang dito na ang panukalang batas na palawakin ang Dato Alawadinti Bandan Senior Memorial Hospital sa Sibuto, Tawi-Tawi mula sa 10-bed facility tungo sa 25-bed General Hospital. Ang nasabing panukala ay matagumpay na inaprubuhan sa second reading. Sa ibang bahagi ng sesyon, 6 na panukalang batas ang umusad na sa second reading, habang 3 panukalang batas naman ang formal na iniharap sa first reading.